Actually mga kababayan, yung pagtakbo po ni Yorme Isko Moreno bilang mayor ng Maynila ngayong eleksyong 2025 ay may dahilan po at may rason, kaya nga po ay binigay niya po ito, no, at inaano na lang niya sa taong bayan kung talagang iboboto siya o kailangan siya ng taong bayan, kasi nga hindi naman po talaga siya tatakbo bilang mayor. Kaya nga lang, habang umiikot nga daw di umano siya sa mga iski-iskinita, sa mga barabarangay na nasasakop sa Maynila, ay sumisigaw daw yung mga Manilenyo na bumalik ka na, bumalik ka na. Bago ko magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko, bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Basta sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Isko, na kung maganda lang ang pamumuno ng mga nakaupo ngayon, no, ng Maynila, ay talagang hindi siya babalik, no, sa pagtakbo bilang mayor. Ngunit nakita nga niya na parang kakaiba na, parang napabayaan na ang Maynila. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan later on. Pagtatraidor, no, ang ginawa ni Isko. Kasi porkit sabihin natin na si Danny Lacuna ang tumulong at nag-angat sa kanya, hindi po si Danny Lacuna ang rason kung bakit naging mayor si Isko, kundi ang taong bayan ng Maynila. Kaya kung meron mang utang na loob na hinahanap, si Isko ay nagbalik lamang ng tanaw na loob sa mga Manilenyo, sa mga Iskonians na bumoto sa kanya. Sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik. Halos pumapalakpak sila pagkaharap nila si Isko. Noon, halos luluhod sila kung makasaludo kay Isko. Ang galing mo, Yorme. Ikaw na talaga, Yorme. Pero ngayon, meron pang nagsasabing, di bali nang matalo kami sa iba, wag lang sa'yo. Diba? Sabi nga nila, sabi niya, nasasangla ang laway niya. Diba? Nagagalit sa akin ngayon. Ba't sila parang dati kapuri-puri ako? Nasa nangka ko yan, nasa wakalag ko, nasa kodli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. Bakit ngayon parang ako na pinakamasama sa kanila? Ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo, mga taga Intramuros, mga taga Port Area, hindi ko alam kung ito rin ang akala ninyo ha. Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, na umpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung bang akala nyo din? Ayun din ang akala ko eh. Tama yung mga matatanda eh. Marami namamatay sa maling akala. Si Isko ay nagkaroon lamang ng galit, no, sa kanyang mga kasamahan noon, lalong-lalo na sa kay Danny Lacuna, saka sa mga congressman, kasi nga, kumbaga, yung naumpisahan kasi ni Isko na programa ay parang napabayaan at nabaliwala. Lalong-lalo na nung umiikot si Isko sa mga barabarangay na maraming mga senior citizen na nagrereklamo, Yorme, bumalik ka na. Kasi bakit yung ayuda namin hanggang ngayon hindi parami natatanggap? Yung kapiranggot na nga lang, Yorme, wala pa rin. Bakit ganun? Anong nangyari? Trying to make your people feel, especially our elders, no, na kayo ay mahalaga. May malasakit sa inyo ang gobyerno. Kakakarampot, pinahihirapan mo pa. Pa 500, babago-bago, itutuloy nga lang nila eh.
Nandoon naman sila nung ginawa ko yun. Oh, ngayon, anong mangyayari? E di siyempre, araw-araw, nangangamba yung utaw. Isa po sa kadahilanan at isa po sa rason na talagang si Yorme ay nasasaktan din naman. Kasi nga, actually si Yorme makananay makatatay yan eh. Siyempre yung mga elders, yung mga senior citizen ay isa yan dapat sa i-priority ng gobyerno kasi yan yung mga nahihirapan at hindi na makapagtrabaho. Eh hindi naman porket senior citizen ay yun na lang. Meron din namang mga PWD, meron din mga single parents. Pero mas priority natin yung mga senior kasi nga ini-enjoy na nga lang nila yung buhay nila bago sila pumanaw. 'Di ba? So bigyan mo ng priority. Yun nga lang ay halos wala na yung mga ayuda kaya isa sa rason kung bakit si Yorme bumalik no sa pagka Masyado naman kayo na-api. Lahat alang ng binigay ko, pabawas na pabawas, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. ni Isko, bukod dun sa senior citizen na nadidili-dili yung ayuda, ay dumugyot at dumilim nga ang Maynila. Actually, noon nung si Isko ang mayor, may mga street sweepers, mayroong mga madaling araw may kumukuha ng basura, pag may mga event-event, ura-urada may naglilinis, yung mga estero, yung mga kanal. Ngayon, pagbalikan po ninyo sa administrasyon nila Kuna ay talaga namang ang dumi po talaga ng Maynila. Isa po yan sa rason na nakakahiya. Noon, ang Maynila, nung si Isko ang mayor, napakalinis, napakaganda, dinadayo ng mga foreigner. Ngayon, hindi mo na makita, bumalik na nga ang krimen, talamak na nga ang droga eh. Hindi ba napapansin, parang dumudugyot ulit yung Maynila? Talaga? Talaga? Nararamdaman nyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan? Kilala nyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Sasaglit lang ako na wala. Ayun. Number 1 na tayo sa crime rate. Tingnan ninyo. Not Philippines. Not Philippines. Manila. Ayan, puro syudad po yan, no? Sa Southeast Asia. Tayo na ang number 1 sa crime index. Ibig ko sabihin, patayan, holdapan, krimen. Po talaga. Sa loob ng 3 taong panunungkulan ni Isko bilang mayor ng Maynila, partida, nagkaroon pa ng pandemya na tinatawag nating COVID-19. Pero kahit papano ganun ang Maynila, maraming issue nga na bininta daw ni Isko yung ganito. Kapag nanalo daw, ibibenta daw yung ganyan. Actually, yung pinagbintahan po ni Isko sa ari-arian ng Maynila ay nauwi po yun sa paggastos no sa ekonomiya ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi lang Pilipinas, buong mundo dahil sa COVID. Pero kaisa-isahan lang po ang Maynila or City of Manila na nakapagpatayo ng COVID facility, 'di ba? COVID hospital. At only City of Manila lang ang merong kumpletong gamot. At only City of Manila lang, no, na kumpleto sa ayuda na nakakarating pa nga sa ibang bayan. 'Di ba? Si Isko lang ang nakagawa niyan. Tapos ngayon sasabihin niyo si Isko, kurakot, si Isko, puro salita lang, walang gawa. Kumusta naman ang nakaupo ngayon? Kayo na lang pong humusga, mga kababayan. Wasak ang ekonomiya. Nino, ng Maynila, hindi. Ng Pilipinas, hindi. Ng buong mundo, Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng bansa halos ng utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Nang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-filled hospital worth 300 million dyan sa Luneta. Kung saan para mabuhay lang ang mga pasyente na ma-impeksyon ng COVID-19. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, bude-budegang tangke ng oxygen. Meron ang lungsod. Saan ka nakakita? Lokal na pamahalang Maynila lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot.
Mabuhay lang ang bawat Manileño. Pa. Dahil doon sa mga ginastos ni Isko na pagbibigay ng food packs, ayuda sa mga senior citizen, ayuda sa mga pamilyang Manileño na naapektuhan ng COVID kasi mga walang trabaho, walang kita. Si Isko sinisipa na lumugmok daw ang Maynila nung siya ang alkalde. Natural lang naman pong lumugmok ang Maynila kasi wala naman pong trabaho at that time. Biruin nyo, 3 months si Isko na natili sa opisina at hindi umuwi sa pamilya para maserbisyuhan lang ang taong bayan ng Maynila. Itong ulo ko hanggang paa ko, yan ang gobyerno. 2 ang pulsa. Wakali, paldo, siksik-liglig, umaapaw pa. Ang tawag dito, Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, nga. Walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ang mga batang Maynila. Help me! Make Manila great again!